Ng Sanyo Denki ay patuloy nagbibigay pag-asa sa manggagawang Pilipino. Sanyo Denki is another big Japanese company in Subic. Sa pangangalaga na ng ating Pangulo, they are bringing in additional investment of 1.4 billion peso worth of investment. Magkakaroon ho tayo ng opportunity again to increase the number of workers not only from this area but in the surrounding community, at ito po ay para sa lahat. Ang kanilang sipag at kasanayan sa kani-kaniyang larangan ang magiging pundasyon ng pagbabago tungo sa isang matibay na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pinakamalaki at pinakamahabang ugat ng transportasyon sa bansa ang Maharlika Highway. Mahalaga ito para sa mabilis na daloy ng pag-unlad sa mga rehiyon. Kapag may kalamidad, mabilis ding na ipararating ang tulong. Kaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit doble pa ang ibinuhos na pondo para sa pagpapatibay nito. Note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang aksyon para sa maayos na transportasyon. Lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Tayo mga Pilipino ay naniniwala sa pagbabago. Dito ay katuwang natin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang simbolo ng pag-asa bilang isang responsableng mamamayan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon po ang Subic Bay Metropolitan Authority ng isang programa na tinatawag na Work Reintegration Program. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon na sila'y mapagbigyan ng trabaho dito sa Subic Bay Freeport Zone para makatulong sa kanilang pamilya pati sa kanilang pagbabago bilang isang members of the society. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o replay man kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday! Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to. Ang programa pong ito hatid po sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo sa AM band. Sabayan din tayong napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. Siyempre, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. At ngayong hapon nga, partner, Miss Pau talaga. Siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon, February 21, 2025. Para sa Budget Matters at sa ating OGP series, isa sa mga naging side event ng OGP Asia and the Pacific Regional Meeting ang mga pop-up interviews na pinangunahan ng Media Affairs and Community Relations Office ng DBM.
Tama ka dyan dahil ilang OGP champions din pa yung na-interview natin. No? Maging ikaw, nag-interview ka doon. Siyempre, Yes. abangan na ang ating mga taga-panood dyan at taga-pakinig. At hindi lang local talaga, maging mga foreign, international partners natin sa OGP. At siyempre, mapalad tayo dahil isa sa mga sumalang sa ating pop-up interview ay walang iba kundi si DBM Secretary Amena Mina F. Pangandaman na siya ring chairperson ng PHOGP na kinapanayam ng ating guest host na si Jenny Red. Congratulations din sa ating DBM Secretary Amena Mina Pangandaman matapos siyang gawaran ng Honorary Doctor of Philosophy in Economics ng Mindanao State University Main Campus para sa kanyang di matatawarang serbisyo bilang isang lingkod bayan. Congrats po muli, Sec Mina. Samantala, Eric, magbalitaan muna tayo. Oras na para sa ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. 514, nakiisa sa Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman bilang bahagi ng Philippine delegation na pinangunahan ni First Lady Luis Araneta Marcos sa World Government Summit o WGS na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates mula ika-11 hanggang ika-13 ng Pebrero 2025. Sa isang side event, lumagda si Sec Mina sa Memorandum of Understanding o MOU kasama ang kanyang UAE counterpart na si Deputy Minister of Cabinet Affairs for Competitiveness and Experience Exchange Abdullah Nasser Luta. Layo ng MOU na paghusayin ang mga government practices at palakasin ang institutional capabilities at skills sa dalawang bansa. Ito'y sa pamamagitan ng paggawa ng technical working group upang mapag-aralan kung paano mapapabuti ang mga sistema ng gobyerno mula sa capacity building at public financial management hanggang sa pagbuo ng mas maraming programa para sa reforma. Naging saksi rin si Sec Mina sa paglagda sa Memoranda of Understanding at iba pang kasunduan sa pagitan ng ating bansa at ng UAE. Isa sa mga kasunduan ay ang Memorandum of Understanding para sa Pasig River Cleanup na nilagdaan naman ni Department of Environment and Natural Resources, Secretary Maria Antonia E. Loizaga at Earthshade Philanthropies Director General ng Clean Rivers Foundation Abdullah Al-Kubasi. Bilang isang non-profit na organisasyon na tumutulong sa pagtugon sa plastic pollution, naglaan ng Clean Rivers ng halagang $20 million para sa mga hakbangin na naglalayong pigilan ang pagtagas ng basura sa Ilog Pasig. Nagsilbing saksi ang Budget Secretary sa paglagda sa 3 judicial treaties na sa pagitan ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at UAE Minister of Justice Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuami. Ang mga ito ay Treaty on the Transfer of Sentenced Persons, Treaty on Extradition at ang Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Kasama rin sa Philippine Delegation si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Tiniyak ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman na ipagpapatuloy ng gobyerno ang pagbibigay ng nararapat na suporta at oportunidad sa mga guro sa kanyang keynote speech sa Human Resource and Organizational Development Convention 2025 ng Department of Education na ginanap sa PICC noong February 19, 2025. Binigyan diin ng Budget Secretary na buo at walang sawang magbibigay suporta ang DBM at sisiguruhin na lahat ng guro sa bansa ay may oportunidad sa mas magandang buhay. Binibigyang oportunidad sa convention ang HROD leaders at champions ng DepEd upang suriin ang mga kasalukuyang sistema at kasanayan ng ahensya upang patuloy na pahusayin ang educational system ng bansa. Kasabay ng convention, isinagawa rin ang ceremonial signing ng DBM DepEd Joint Memorandum Circular on the Modified Position Classification Scheme and System of Career Progression for Public School Teachers and School Heads. Sa pamamagitan ng JMC, maiimplementa ng Expanded Career Progression System na nagtatakda ng mga bagong teaching positions kabilang ang Teacher 4 to 7 at Master Teacher 5. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman ang kauna-unahang pagpupulong ng Committee on Finance, Budget and Procurement para sa Association of Southeast Asian Nations Summit 2026 sa DBM Multipurpose Hall noong Pebrero 18, 2025.
Hinimok ni Sec Mina ang mga pinuno at kinatawan ng national government agencies na gamitin ang mga reforma sa procurement at mga inisyatiba ng open government upang matiyak ang tagumpay ng nalalapit na pagtitipon. Binigyan din ng budget secretary na dapat ay tiyakin na ang bawat piso ay magagamit kung saan ito dapat na gamitin at bawat proseso ng procurement ay transparent at sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng integridad. Giit ni Sec Mina, ang ASEAN 2026 ang magiging pinakamahusay at papakaabangan ng ating mga kababayan. Ibinahagi ni Ambassador Celia Ana Cookie M. Feria ang master plan ng komite at ang binigyang diin ang kahalagahan ng pagtitipon dahil ito ay magtatakda ng pundasyon para sa mga darating na Asian Summit meetings kung saan ay muling magiging host ang Pilipinas sa loob ng 10 taon. Dumalo rin sa pulong sina Tourism Promotions Board Chief Operating Officer Maria Margarita Nograles, DBM Undersecretary Margo Salcedo at ang mga DBM Assistant Secretaries na sina Mary Ann Z. de la Vega at Leonido Pulido III. Ang pagpupulong ay dinaluhan rin ng kinatawan ng iba't ibang government agency. Samantala, Alyansa para sa Bagong Pilipinas Proclamation Rally sa Victoria City, Negros Occidental, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Paul Tarosa. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Handa na ang mga residente ng Negros Occidental para sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Proclamation Rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Victoria City Coliseum sa lalawigan ng Negros Occidental. Pangungunahan ng Pangulong Marcos ang Proclamation Rally para sa mga senatorial balls na suportado ng administrasyon kompleto. Ang senatorial slate ng administrasyon ito ay sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Makati City Mayor Abby Binay, former Interior Secretary Benhor Avalos, former Senate President Tito Soto, former Senator Manny Pacquiao, Senator Francis Tolentino, Senator Amy Marcos, former Senator Ping Lacson, Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid at Congresswoman Camille Villar. Nakasentro ang plataforma ng mga senador sa food security, trabaho, edukasyon at pagtutok sa social services para labanan ang kahirapan sa bansa. Binuo ang alyansa para isulong ang mahalagang programa at proyekto ng Administrasyong Marcos para sa minimiting pagbabago sa bansa at pagtataguyod ng interes ng bawat Pilipino. Ito na ang ika-6 na Proclamation Rally na dadaluhan ng Pangulong Marcos para hikayatin ang mga Pilipino na suportahan ang Alliance Last Day. Mula po dito sa Victoria City, Negros Occidental para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Maraming salamat, Paul Tarosa, sa pagpapatuloy ng ating budget news. Idinaos ngayong linggo ang 5 araw ng Agile Leadership Training and Coaching Workshop para sa mga kawani ng Department of Budget and Management. Ito ay bahagi ng Australia-Philippines Development Partnership Plan o DPP 2024 to 2029. Dumalo bilang kinatawan ni DBM Secretary Amena Mina F. Pangandaman si Assistant Secretary Leonido J. Pulido III na siya ring nagbahagi ng mensahe ng Budget Secretary sa opening program ng nasabing pagtitipon. Layunin ng workshop na ito na hubugin ang iba't ibang klase ng lider para sa mga mabisa at makabagong serbisyo para sa bayan. Katuwang dito ang Technopoly Incorporated bilang tagapangasiwa ng pagsasanay. Nakibahagi rin sa unang araw ng training at workshop si Political and Public Diplomacy Councilor Johannes Chatton ng Australian Embassy. Dumalo rin sa aktibidad si DBM Undersecretary Will L. Wong at ang mga regional directors ng ahensya. Sa iba pang mga balita, dumalo si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina E. Pangandaman sa 18th Monthly Economic Managers Meeting sa Department of Finance noong
17 ng Pebrero 2025, tinalakay ng economic managers ang updates sa existing bilateral trade relations and policies at macroeconomic policies ng bansa. Dumalo rin sa nasabing pulong sina Department of Finance Secretary Ralph Recto, National Economic and Development Authority Arsenio Balisacan, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Digo, Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Francisco Daquila Jr. at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa Las Piñas naman, dinala ng Department of Budget and Management kasama ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Red Cross ang ika-6 na bloodletting drive ng Dugtong Buhay Movement sa STI campus ng lungsod. Naging kinatawan ni Secretary Amena F. Pangandaman si DBM Assistant Secretary Leonido Pulido III na siyang nagbahagi ng mensahe ng Budget Secretary. Giit ng kalihim, the act of giving, whether through blood donation, support, or kindness, creates a lasting impact to those who need it most. Yan. Nakolekta mula sa bloodletting drive ang 247 unit ng dugo at sa kabuuhan, umabot na sa 2,206 ang blood collection ng Dugtong Buhay Movement mula nang ito ay magsimula noong Agosto 2024. Nakiisa rin sa bloodletting program sina PRC National Blood Center Medical Officer, Dr. Gerald Valeriano, PNP Chief of Police Las Piñas City Police Station Police Colonel Sandro Tavalia, PCG Commander Coast Guard Civil Relations Service Commodore Chotimo R. Borja Jr. at STI Las Piñas School Administrator Miss Bernadette Rejano. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news. Samantala, marami pa kayong aabangan dahil magbabalik pa po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ba ngayon, mas mabilis na ang biyahe mula Clark International Airport papuntang New Clark City. This road is much more than just an access road. It is part of our plan to propel Clark as an alternate growth area. It is a red carpet rolled out to those who will partake in all the best things that Clark can offer. Dahil yan sa New Clark City Access Road o ANR. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbago na ang panahon, palakas na ng palakas ang mga ulan at bagyo ngayon. Kaya nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin at patibayin pa ang mga flood mitigation infrastructure sa bansa. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Noong 2024, 4,765 flood control projects at 8,010 rainwater collector system na ang pinagawa ng DPWH sa buong bansa. Dadami pa ito. Sa bagong Pilipinas, infrastruktura ay pinalalakas upang sumabay sa hamon ng nagbabagong panahon. Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Dat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiesa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan.
Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktor ito. Currently po ay third year po ako. Third year medicine student po. We view a patient in the lens of a community. Kumbaga, kapag may nagkasakit na isang pasyente na ganyan, aalamin mo gaano karami ang may sakit na ganitong sa isang komunidad. And you try to think of what are the possible po na interventions na pwede mong maibigay for that community. Why is this important? Medicine is very expensive. And government now has to assist in the production of world-class doctors by giving scholarships to the students. And the scholars are required to give return service when they graduate. Hatid ng CHED para sa mga doktor para sa bayan. Walang hanggang pasalamat ng taong bayan. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Upang maging realidad ang mitiin ni Pangulong Marcos, pinangunahan ng DOT TIEZA ang pagsasaayos at pagpapailaw ng ilang kalsadang kumukonekta sa tourist destinations sa La Union at Palawan. Dahil sa accessibility at security na dulot ng streetlights, naging mas kaaya-aya ang mga pasyalan, lalong sumigla ang turismo at dumami ang oportunidad para sa negosyo at trabaho. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dumadami ang estudyanteng gusto makapag-aral, lalo na makapag-aral ng libre sa ating mga pampublikong mga pamantasan. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Libreng edukasyon ang aksyon ng Commission on Higher Education. Sinabi ng Pangulo, magpapatuloy ang libreng edukasyon. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. So yan ang unang instruction at malinaw. So what we have done in the Commission is to make sure that funds are sustained. Ibig sabihin, kailangan every year tumataas ang pondo mo for free higher ed. Libreng tuition, may solusyon dyan ang CHED. Isang matatag at modernong Armed Forces of the Philippines para sa bansang Pilipinas. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of remitting its earnings to fund the modernization of the armed forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mas pinalakas at modernong sandatahang lakas. Isang ligtas na bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Upang mapabilis ang mga proyektong pang-infrastruktura sa farm, inirekomenda mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng DPWH offices dito. Nais kasi ng Pangulo na mabilis na natutugunan ng mga kawani ng pamahalaang nasyonal ang mga kinakailangan ng mga kapatid nating Muslim. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa bagong Pilipinas, sama-samang uunlad ang lahat dahil sa gobyernong tapat. Sa bagong yugto ng pag-unlad, prioridad ang pagdaragdag ng mas makabuluhang mga infrastruktura para sa isang mas progresibo at matatag na kinabukasan. Let us build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children. Sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang mas mabilis at mas makabagong infrastruktura na magbibigay sigla sa ekonomiya. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. Then that is the way to progress. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang STB Gigafactory, ang kauna-unahang advanced iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas.
Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. At higit pa riyan, ang STB Giga ay magpapaunlad ng engineering industry sa Pilipinas sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tatlumput-apat na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At partner, baka merong mga gusto kang i-shoutout muna bago ang ating susunod na segment. Siyempre, shoutout sa aking pamilya na nanonood sa akin sa Yun. Bicol. Magandang hapon po. Shoutout mo. Mama, Papa. Shoutout din po sa lahat po ng mga taga DBM, syempre mga kasama natin sa macro at syempre sa ating DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At this time, partner, oras na para sa ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Alam nyo ba na isa ang Pilipinas sa 8 founding members ng Open Government Partnership kasama ang Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, South Africa, United Kingdom at United States. Sa kasalukuyan, mayroon ng 77 countries na kabilang sa OGP. Kasama na ang bansang Maldives at Timor-Leste na pinakabagong sumapi rito. Pero, paano nga ba nakakasali ang isang bansa sa OGP? Tara't alamin natin yan dito sa Budget 101. Ang unang hakbang upang mapabilang sa OGP, dapat ipatupad ng mga gobyerno ang mga prinsipyo ng bukas at transparent na pamahalaan sa pamamagitan ng pag-endorso ng Open Government Declaration. Ikalawa, dapat itong makapasa sa pagsusuri ng core eligibility criteria and values check na sumusukat sa pagganap ng isang gobyerno sa 4 na pangunahing larangan ng bukas na pamahalaan: ang fiscal transparency, access to information, public officials' asset disclosure, at citizen engagement. Ikatlo, dapat tukuyin ng mga gobyerno ang isang pangunahing ahensya na responsable sa pag-coordinate ng proseso at mga aktibidad ng OGP sa gobyerno. Pang-apat, kinakailangang magsumite ng letter of intent na nagpapatunay ng layunin ng isang bansa na sumali sa OGP. Ang letter of intent ay kailangang ipadala sa info@opengovpartnership.org na permado ng lead agency na inaprubahan ng gobyerno. Pagkatapos nito, makikipag-ugnayan ang OGP Support Unit sa gobyerno upang magbigay ng gabay at orientation tungkol sa OGP. Higit sa lahat, kailangang tiyakin ng gobyerno na may malinaw na paraan ang mga civil society organizations upang makilahok sa mga forum, summit at dialogo sa local at global level. At yan ang mga hakbang sa pagsali sa Open Government Partnership. Sana po ay may natutunan kayo dito sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Alay ng Department of Budget and Management. Hanggang sa susunod, Budget Peeps! Ayan, maraming salamat Alay Durante mula sa Project Management Office ng Philippine Open Government Partnership. Shoutout din po kay Sir Richard kung nanonood ka. Magandang hapon sa iyo. Shoutout. Yun. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At sabay din tayo napapanood sa TV, syempre sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At this point, dumako na po tayo sa ating susunod na segment at ito ang Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Sa pagpapatuloy po ng ating Open Government Partnership Series, tulad ng ating nabanggit kanina ay
Nakapanayam ng ating kasamahang si Jenny Red ng Philippine Information Agency, ang ating minamahal na chairperson ng Philippine Open Government Partnership at Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman upang pag-usapan ang tagumpay ng OGP Asia and the Pacific Regional Meeting. At hindi lamang yan, Pao, syempre babahagi din ni Sec Mina kung paano nga ba naka-impluensya ang pakipagtulungan sa pagpasa ng New Government Procurement Act o NGPA na siyang pinakamalaking batas po na sa kasaysayan po na kontra po sa katiwalian. Huwag na nating patagalin pa, panoorin po ninyo ito. Magandang hapon, Secretary Amena Pangandaman. And again, congratulations po. Napaka-successful ng isinagawa nating Asia-Pacific Regional Meeting para sa ating Open Government Partnership. At kayo po ang talagang strong force behind the successful hosting of this meeting. So again, congratulations po. Pero Sec Mina, balikan muna natin siguro yung mga ibang napag-usapan at yung mga natamo ng ating bansa during the 3 days of the Asia-Pacific Regional Meeting. Unahin na po siguro natin, ano yung mga kailangan asahan ng Pilipino pagdating sa mga napag-usapan ng mga polisiya at reforma dito sa ating Asia-Pacific Regional Meeting? Unang-una, good afternoon, Jenny. Maraming salamat at happy anniversary sa usapang budget natin. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Finally, I'm here. Okay. Yung pinakamalaking reforma na nagawa ng administrasyon na to, among then maraming reforms, no, is the passage of the New Government Procurement Act. And the two, there are new provisions in the law. Ito yung open contracting and beneficial ownership. Yung dalawang provision na yon, based on what we heard in this meeting, itong sa Asia Pacific, napakarami na dito sa rehiyon na to na nagsimula na nung open contracting at saka beneficial ownership. So, yes, nag-i-implement na. So, sa atin, while we try to actually implement it, hindi pa siya ganong kaganda. But with this kind of medium and event, nalaman namin na kaya rin pala namin to gawin because meron na tayong mga best practices. May mga models na tayo. Kasi gagawa po tayo ng roadmap natin for open contracting and beneficial ownership. So, this gives an opportunity to get models on open contracting and beneficial ownership. So, yun yung pinakaunang takeaway ko at na pwede nating makuha dito. Alam mo, kasi yung New Government Procurement Act natin, yan yung tinatawag nating biggest anti-corruption measure and reform in our modern times. So, masaya tayo. Ma'am Amena, para po sa mga bago pa lang sa termino ng new procurement, ano po ba ang ibig sabihin nito para sa kanila? At ano yung kahalagahan nun na malaman nila kung ano yung mga sistema and policies in place para sa ating government procurement? Ang national budget po natin, 22%, it contributes, it's 22% of our gross domestic product. So, not that big, but it's quite enough to contribute to our economy, di ba? So, at ang budget natin, alam naman natin, karamihan dyan, pinoprocure bago natin ma-implement yung mga proyekto. So, it's important for national government agencies to be able to procure kung ano man yung mga programa na kanilang pinopose sa kanilang budget. So with this new Government Procurement Act, procurement will be made easier, faster, more flexible, but with existing safeguards and modern. Tama po yan. Napakaganda pong marinig na talaga namang patungo na tayo sa mas bukas at inklusibong mga proseso at polisiya sa ating pamalaan. Speaking of procurement, pag-usapan naman po natin, itong open government, syempre alam ko ito sa mga unan nating top of mind, kumbaga, kung sa pagbuo natin ng mga polisiya at programa para sa ating mga kababayan. Pero pag-usapan po natin in particular, paano po na-impluensyahan ng konsepto ng open government itong ating New Government Procurement Act? Ang paggagawa ng batas, hindi po yan madali. Maraming resources na kailangan, maraming pag-aaral na kailangan. Pero kung kasama mo ang civil society, kasama mo ang mga non-government organizations, private organizations, development partners, academe, even media, sabi ko nga, natutulong sa'yo para makagawa ng isang bill
at pwede mong i-present sa Kongreso at saka sa Senado, mas madali. With that, yun po yung tinatawag natin na yung communication, yung building relationship with the stakeholders. So at least, pag meron ka pong ganon, maganda yung reforma mo, pag pinadala mo sa Senado, sa Kongreso, meron ka na kaagad mga kasama na tutulong sa'yo para maipasa kaagad. So, masaya din kami that this new Government Procurement Act was passed in, I think, less than a year. So, because we have partners around. Siguro po, himayin lang natin ng onting-onti, Sek. Ano po siguro yung pinakamagandang benepisyo na makukuha ng mga mamamayang Pilipino dahil nga po dito sa ating new Government Procurement Act? Ayun nga po, mas mapapabilis yung pagbibigay ng mga serbisyong galing sa gobyerno. Kasi po, pag nag-budget yan, hindi naman po ibig sabihin pag nandiyan sa budget, yun na yun, di ba? Kunyari, school buildings. Hindi pa naman po yan. Kailangan po yan dumaan sa procurement. So pag magaling po, marunong po tayo mag-procure, mas flexible, modernize, make it easier, faster and all, mas madaling may implement yung mga proyekto. Kumbaga, doon sa bago nating batas, nandoon na rin yung early procurement activities, institutionalized, meron ng provision ng EPA, early procurement. Meaning, pag nasa NEP pa lang siya, yung President's budget, yung proposal pa lang natin sa Kongreso na budget, pag nandoon pa lang siya, pwede na po nila yan ipabid. Pero hindi pa po nila i-award. Ang tawag naman nila dyan is short of award. And then, pag nagkaroon na po ng GAA, ayan, pwede nila i-award. Pag na-award na nila, handang-handa na yan. So, naka-award na, ibig sabihin, pwede ka nang magbungkal dyan, magtayo, nandiyan na yung, diba? Mas mabilis siya. At talagang mararamdaman na agad ng ating mga kababayan sa pinakababa ang benepisyo mula sa... Oo, unlike kung hindi nila gagawin yon, pagkapasa ng batas ng GAA, so January, February, magbibid pa sila. Oo. Napakaganda po at salamat sa mga bagong polisiya at reforma na ipinatutupad ng DBM under your leadership, ma'am. Pero pag-usapan natin, paano po natin na-ensure na magiging sustainable itong ating mga reforma despite dun sa pagpapalitan ng mga pinuno ng ating bansa? At least for this administration, we're happy that yung Open Government Partnership nakapaloob sa ating Philippine Development Plan 2023 to 2028. Nasa Chapter 14 po yan ng ating Philippine Development Plan. Second, we are among the countries in the side of the world or even in the Asia Pacific na institutionalize yung Open Government Partnership. Ito po ay pinirmahan through an executive order ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pangatlo, dahil meron na po tayong kumbaga mandato dyan, kami po ngayon, ang DBM, together with our civil society partners at saka yung mga kasama nating members ng steering committee ng OGP, umiikot po tayo nationwide at pinapalaganap po natin kung ano ang mga benepisyo ng bukas na pamamahala. So, nakaikot na po tayo for the past 2 years. I think na-reach na po natin hanggang Mindanao and more than 4,000 participants have already joined us in our cause. So we will continue that hanggang ito po may maging mainstream sa lahat ng nasa gobyerno. Sige po. And Sec, I'll take off from that. Isa po siguro bilang pangwakas natin, no? Happy anniversary po ulit sa usapang budget. At bilang pangwakas natin, isa siguro pong paanyaya sa ating mga kababayan na mas makilahok sa ating pinatutupad na Open Government Partnership. Join the conversation po. Alam niyo po ang Open Government Partnership, isa po ang Pilipinas sa mga founding members and ang balak po sana natin dito ay maging leader tayo sa Asia Pacific or maybe in the world dahil sa mga reforma na ating ginagawa para po ma-push forward ang OGP community, ang OGP advocacy, at ang ating mga commitments sa bukas na pamamahala. Ako po si Secretary Mina Pangandaman mula sa Department of Budget and Management, kaisa ang bawat Pilipino sa pagtaguyod ng bukas na pamamahala. Minamahal ko po kayo at minamahal po kayo ng ating Pangulo.
Maraming salamat po, Sec Mina Pangandaman, at syempre sa ating kasamahang si Jenny Red at sa kapaliwanag syempre sa pagiging bukas at mga inisyatiba sa bukas na pamamahala. So, Yun, at bago tayo magtapos, Eric, nais po muli nating pasalamatan ng official media partners natin at mga sponsor na tumulong at sumuporta sa pagdaos ng matagumpay na OGP Regional Meeting nitong nagdaang February 4 to 7. pero bago ang lahat, bigyan daan po muna natin ang balitang ito. Pagpapatayo po ng Permanent Evacuation Center sa labas po ng danger area, isa sa mga tinalakay sa ginanap na Bulkang Kanlaon Situation Briefing kasama si Pangulong Marcos Jr. May ulat si Marian Ereñeta. Radyo Pilipinas Report. Isa sa mga tinalakay sa katatapos lang na situation briefing kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang planong pagpapatayo ng permanenteng evacuation center bilang pagpapahanda sa posibleng pagtaas ng alert level ng Bulkang Kanlaon. Ayon dito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ilan sa mga tinalakay sa briefing ay ang sitwasyon ng mga apektadong pamilya at kung ano pa ang kailangan ng mga internally displaced person o IDPs sa mga evacuation center dito sa Negros Occidental. Dagdag pa ni Presidente Marcos na isa sa mga panukala ay ang pagpapatayo ng permanenteng evacuation center sa labas ng danger area upang kapag tumaas sa alert level 4 ang Bulkang Kanlaon, may maaaring puntahan ang mga pamilya. Ibinahagi rin ng Pangulo na maraming magagandang idea ang mga alkalde at pamahalaang panalawigan ng Negros Occidental tulad ng mga hakbang na gagawin kung lumala pa ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon at kailangan itong pagsama-samahin. Dahil dito, isang task force ang itatatag sa papangunan ng Office of the Civil Defense Region 6 para sa layuning ito, Sir Eric. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, La Carlota City. Muli maraming salamat, Marian Ereñeta. At syempre maraming salamat po muli sa sponsors po ng atin pong ginanap na OGP Asia and the Pacific Regional Meeting. Syempre sa ating media partners, nandyan po ang Presidential Communications Office, Manila Bulletin, Inquirer.net, Digital Out of Home Philippines, Radyo TV Malacanang, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, People's Television, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Republika FM, Intercontinental Broadcasting Corporation. At syempre sa ating event partners, San Miguel Corporation, Metro Pacific Tollways Corporation, at syempre Systems Technology Institute o STI, Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR, Philippine Airlines, Philippine Charities Sweepstakes Office, Coca-Cola Philippines, University of the Philippines, UP College of Law, SMC Asia Cars Distributors Corporated, SM Malls, New NAIA Infrastructure Corporation. At dyan po, nagtatapos ang usapang budget natin. Naway may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa itinampok namin dito sa ating programa. Samahan po ninyo muli kami next week dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapanood din po tayo sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. Ako naman po, si Eric Vocal ng Department of Budget and Management. Maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na po ang Balitang Pambansa. Pero bagong yan, may mga paalala po muna ang PCO at syempre ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, samahan niyo po kami next week dito lamang po sa favorite Friday habit nyo, ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Artificial intelligence is here at wala nang makakapigil. Takot tuloy ang ilan nating mga kababayan. Mawawalan ba sila ng trabaho dahil sa AI? May sagot dyan si TESDA Secretary Kiko Benitez. So one of the things that TESDA has been doing has been signing up with as many partners as possible who can help us create training programs specific to the AI transition. We have IBM, but we also have Google, we also have Microsoft, right? We have Amazon and so on, so that we have the entirety of the trainings that our citizens need
to upskill, no? Because this is really upskilling. So hindi ho sila mawawalan ng trabaho. Sa totoo lang, dadagdag pa ho ang kanilang sahod kung magpa-upskill sila. So TESDA is here to provide as many options as possible, including scholarships and certificates.